Welcome to the Narrow Gate Ministry, an online ministry that aims to reach people for Christ through faithfully preaching and spreading the Word of God. Because narrow is the gate, and constricted is the road that leads to life, and there are few who find it. Ayun, magandang gabi po sa ating lahat. At Pastor, magandang gabi. muli sa iyo. Magandang gabi, Pastor. Happy birthday po pala. Nag-celebrate po Okay. So, ngayon pong gabi ay ang bagong episode po natin. Ito po ay natalakay na rin natin kung naalala ko nung nakaraan, nasa Flavis pa. It's about antinomianism, Pastor. So, ito pong antinomianism, ano po ba yung definition nito? And mayroon pa po bang, may mga law po ba o may mga kautusan po ba na hindi na dapat sundin ng mga Kristiyano? Ano po? At saka ay ang isang bang Kristiyano, isang taong naligtas na, ay hindi na po ba kailangang magsisipa sa kanyang mga kasalanan na gagawa? Okay. Ayun. So, yun po yung tatalakay natin ngayon. Panoorin po natin itong video na ito. You don't have to live defeated by sin, sickness, and poverty. Sapagkat lahat ito'y binili at binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Part ito ng ticket. Read it. Ang upuan mo ay wala sa economy class. Binayaran ni Kristo. Ang ticket mo nasa first class. You can enjoy the blessing and the favor of God. So, parang dyan po sa puntong yan, Pastor, nag-a-adhere talaga ito. Actually, si ano po ito kung kilala mo po ito, si Amy Domingo. At kasama po yan sa kanyang teaching na yung prosperity preaching. Para po sa kanya, yun daw pong blessing, material blessing, kasama rin yun dun sa grace ng Panginoon. Tama, kasi yan din ay prosperity gospel. Kaya yung kanyang tema ay charito. Opo. Or Highly favored. Highly favored by God. Sila daw ay mga taong sobrang binigyan ng pabor o grasya. Highly favored din, po. Highly favored. Talagang Charito, grace. Sobrang grace. Ang ipinagkaloob sa kanila. Sobrang gift ng Diyos. At itong si Amy Domingo ay siya ay isang malaki na, no? Ang kanyang grupo sa Valenzuela. At meron din siyang tinatawag na Amy Institute o Emmanuel Ministry. Parang ganun. Institute, no? Ito ay parang kanyang training arm. At marami sa kanyang nagiging estudyante ay mula sa mga Pentecostal charismatic groups. O kaya ito yung mga independent churches na may pagka-Pentecostal ang background. Kaya pala ganun. Mostly, no? Meron din siya na ilan ng mga estudyante na galing sa evangelical, pero once na sila ay lumalim na doon sa katuruan ay umaalis din, no? Umaalis din. At nagtatanong sila sa kanilang sarili, dahil pag lumalim na sila ay kanilang napupuna yung may mga mystical na paniniwala. At yun nga, yung hyper grace doctrine na hindi na kailangan pa yung pagsisisi sa kasalanan. Pag nagsisi ka, once lang yan, no? Once and for all, once you become a Christian, you don't need to repent anymore kasi ikaw ay pinatawad na once and for all. Yung iyong kasalanan ay pinatawad na past, present, and future sins. So therefore, you don't need to repent anymore. Pag nagre-repent ka ay parang nababawasan yung grace kasi parang iyong sinasabi na hindi sapat yung pagpapatawad ng Diyos sa'yo dahil humingi ka pa rin ng tawad. Kaya ang kanyang repentance ay yun lang original Greek meaning
from original Greek word metanoia, which is change of mind. Only change of mind. Pag nagdududa ka, i-change mo ang mind mo. Pagka ikaw ay nakarinig ng maling turo, balik ka, i-change mo ang mind mo, balik ka uli sa turo niya. So, ang changing of mind nila, ibabalik ka sa turo niya na hyper grace. O antinomos, o antinomian. Ayan. Kasi nga, ang Greek word anti ay against, nomos, law. Inang ibig sabihin ng salitang Greek na nomos, law. Or kaya sila ay anti-law of God. There's no more law of God that needs to be obeyed. We are now in the new age of grace. And therefore, there's no more need for repentance or continuous going to God in a prayer of repentance from your sins. Because you have already been forgiven once and for all, tapos na. You just only need to change your mind and to get a grip of what Christ has already done. And that's enough. So, Pastor, tama nga po. No? Pero yung mamaya po, madadaanan natin, may mga video siya dyan na regarding that repentance. Okay, tingnan natin yung kanya munang katuruan, ating munang pag-aralan, no, at ating i-refute kung tunay ba itong biblical. Yan, ito lang ang sikreto. Kapag ka leftist, ang kanyang preaching ito, do. Ang lahat ng kanyang sermon ay patungo sa gagawin mo. Ang preaching on the right side ay done. Na pag hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng pagkakaiba ng do sa done, you have a big problem. Okay, sila yung done. Opo. Tayo daw po ay do. Tayo ay do. Eh kaso hindi naman tayo do. Di ba? Tayo ay combination. Di ba? Kasi bakit? Nasa gitna. Kasi hindi porke done na, wala ka nang gagawin. May part ka sa sanctification mo na ikaw ay susunod. Okay, tingnan kung anong kanyang ginagamit na talata. For Christ is the end of the law. Word for word yan. Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Sinasabi sa atin ng talatang ito, natapos na ang kautusan. Tinapos na ni Kristo. At ano ang palatandaan na ito'y tapos na? Look at the next line, righteousness to everyone who believes. Nung umiiral pa yung law, righteousness can be achieved by performance. Now that the law has ended, righteousness can be received by believing. By the way, no, ang pinag-ugatan nitong si Emmy Domingo ay yung katuroan din ni Joseph Prince. No? Oo nga po, may video po siya. Actually, yan ang kanyang itinuturing na source ng kanyang belief system. Doon siya naniniwala. Kaya siya ang Joseph Prince ng Pilipinas. Si Emmy Domingo. Kasi lahat ng teaching, mayroon yan na pinaguhugutan na theologian din. Hindi yan bago na. Dati na iyan na mayroon ng mga katuruan na ganyan. Ngayon, okay, ang problema natin is, anong klaseng law ang binabanggit doon sa Romans 10? Yun po yung tanong. Yan, tingnan muna natin ito. Sa kabuuan ng Bible, meron pong 7 covenants. Pag sinabi niyong covenants, ito po yung agreement ng Diyos at ng tao. Ito po'y 7 sa kabuuan. Ito po ay ang Edenic, Adamic, Noahic, Abrahamic, Mosaic, Davidic, at Messianic. Ang pangkalahatang notion o hinala at kaisipan ng average Christian is that lahat ay kanang nasa Old Testament ay under the law, which is very wrong. Hindi po tama yun. Alam niyo po kung bakit? Look at the next slide and you would see that Edenic, Adamic, Noahic, Abrahamic under grace. Tanging ang law ay nandito sa Mosaic,
Davidic, at pagdating sa Messianic grace. So at least alam mo kung saan nagsimula. Nagsimula po ang law sa Mosaic Covenant. Kaya mabasa nyo kanina sa John 1:17 ang... Okay, i-flash mo yung 7 niya sa screen. Doon mo yun, itigil mo doon sa kanyang sinasabing mga covenant. Oo. Yan, para mabasa natin. And then, yan. So, ayon sa kanya, may 7 covenants. Edenic, Adamic, Noahic, Abrahamic, Mosaic, Davidic, Messianic. At ang sabi niya, yung Mosaic at Davidic ay law. Unang-una yun. Yan ang law. At ang Messianic ay, grace. Full grace ang tawag niya, no? The problem with that is, hindi po pwedeng dagdagan ng adjective ang grace. Kasi ang grace po ay, yan? Yun na talaga. Opo, superlative na po ang grace. Wala kasing grace na kulang eh. Kaya nga grace eh. So pag sinabing full grace o fullness of grace, parang sinasabi mo, mayroong kulang yung grace o hindi sapat yung grace. Pag sinabing grace, sapat na yan kasi kaya nga grace. Para ding gospel, mayroong full gospel. Wala namang half gospel. Wala ding half grace. So why do you use ang tawag diyan ay adjective po ba? Adjective, no, to define the grace of God, whereas sa Bible walang ganyang salitang full grace, wala ring salitang full gospel. So therefore hindi ka na nga sola scriptura, dinadagdagan mo nga eh. So yung salitang grace dinagdagan mo na ng full dahil may definition ka ng half na may half. At yung definition mo ng half ay ayon sa iyong sariling pagkaunawa doon sa ibang pananampalataya. Ngayon, ang problema dyan is, yung Edenic po, hindi po naman ang highlight dyan ay grace. May utos nga dyan eh. Di ba? Paano mo nasabing puro grace yan? Ay doon pa nga, nag-umpisa nga sa Hardin ng Eden yung law eh. Hindi po nag-umpisa ang law ng Diyos kay Moses. May command kasi dyan. At lahat po dyan may grace. Lahat dyan may law, lahat dyan may grace. Hindi mo po pwedeng i-divide o pag bukod-bukod din yung law at grace na parang may panahon na law at walang grace. Di ba? At may panahon na grace lang, walang law. Hindi po. If you will look at closely sa scriptures, makikita mo na laging naroon yung grace at saka law ng Diyos. Hindi po nawawala ang dalawang yan lagi. Doon sa Garden ng Eden, may law na doon. If you will eat, no? Don't eat, di ba? Opo. Eh, di ba law yun? Sabihin mo grace agad yun? Law din yun. Pagkatapos, pinatay ni Cain si Abel. O, di ba, may utos na rin ang Diyos. Di ba? Na huwag sino mang papatay dito kay Cain, ay parurusahan ko rin. O, di ba? Tapos ay may utos na sinusunod na sila noon. Nung unang panahon na yon. Bagamat wala pa yung moral law. Hindi nakasulat. Hindi nakasulat. Pero ang utos ng Diyos ay laging nakasulat sa puso ng tao. At ang banal na Espiritu ay laging umuusig sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Dahil ang banal na Espiritu, ang tungkulin ng banal na Espiritu sa lahat ng uri ng tao, hintil man o mula man iyan sa lahi ni Abraham o sa lahi ni Noe, ang may general kasi na ministry ang banal na Espiritu at iyon ay yung ipakita sa tao kung ano ang kasalanan at ano ang katuwiran, panlabas, no? May ministry. He convicts the world of sin. At ang tanging nare-regenerate lang at nasasanctify ay yung may Holy Spirit na indwell na. Pero ang mundo ay hinuhusgahan ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin, kung walang law noon, ay di walang ministry ang banal na Espiritu nung panahon ni Eva at Adan. So meaning wala doon, samantalang ang banal na Espiritu ay present na, no? Sa Genesis 1:1 pa lang, naroon na ang banal na Espiritu, sa creation pa lang. And therefore, the Holy Spirit didn't stop or did not just start its ministry or His ministry in the New Testament. So nag-start ang kanyang ministry of convicting all people according to the righteousness of God. Diba? And He convicts people of sin. All people, hindi lang Kristiyano, hindi lang mananampalataya, kundi lahat ng tao. Eh, noong pang umpisa pa ng paglikha ng Diyos kila Eva at Adan.
Mayroon na ring batas ng panahon ni, nung kay Noah. Ang dami ng batas dyan, di ba? Kay Abraham din, meron na rin. So, bagamat yung kautusan ay hindi pa nasa letra, pero may kautusan na sa budhi ng tao. Yun. Nakasulat na sa budhi. May kautusan sa budhi ng tao na ang tao ay kinukonvict ng banal na espiritu kapag siya nagkakasala, bagamat hindi pa literal na nakasulat sa ng ink o ng panulat at sa medium na susulatan. Nag-umpisa ang Mosaic Law, of course, the Law of Moses, siyempre sa panahon ni Moises. Pero bago pa ang panahon ni Moses, mayroon ng prohibition ang Diyos eh. Mayroon ng prohibition ang Diyos eh. Meron na sa mga Israelita. Sabi nga niya sa mga Israelita, nung panahon pa ng mga nasa Egypt pa sila, huwag kayong makisalamuha sa kanila. O huwag kayong sasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Meron na. Di ba? Meron na noon pa. At nakasulat na yon sa puso ng tao, ang kautusan ng Diyos. Bagamat wala silang kapangyarihan talaga na sundin dahil wala silang possession, hindi sila na-indwell ng banal na espiritu. Davidic, may grace pa rin. Sa panahon ni Moses, may grace din. Hindi yan panahon lang ng law. Noong time ni Moses, ang grace ng Diyos nandoon na, di ba? Nang kasala ang mga Israelita. Di ba? Na sila ay, tinuklaw ng mga ahas dahil sa kanilang pagre-rebellion. O ang Diyos nagpagawa ng replika. No? Grace yun, no? Oo, grace yun. Hindi lahat sila pinatay. Sa halip, ang sabi niya, gumawa ka ng, ng ahas. Yung symbol ng medicine kasi doon galing. Kaya di ba ang symbol ng medicine, ahas na nasa tungkod. So gumawa ka ng bronze na snake, na bronze serpent, at iyong ilagay doon sa dulo ng tungkod o ng isang at pag tumingin sila, sabi sa mga tao, tumingin sila doon, at tumingin at sumampalataya ay mabubuhay. Di ba grace yun? Hindi ba grace yung pagbibigay ng Diyos ng solusyon? In fact, ang grace, araw-araw nararanasan nila during the time na naglalakbay sila, wala pang Mosaic Law. Di ba pinapakain sila ng Diyos ng mana? Di ba grace yun? Pero full grace po yun, hindi. Kasi hindi yun half grace. Pag mayroon daw law, mixture daw ng grace at saka law. Ay, hindi po. Lagi talagang mixture yung grace at saka law. Hindi po talaga hindi po pwedeng isa lang. May grace ang Diyos, pero may law pa rin ang Diyos. Hindi pwedeng grace lang ang Diyos, wala yung law. Kasi iyon po ay unjust God. Pag puro grace ka lang, walang batas, unjust yun. Kasi nawawala yung justice. Pag mayroon namang law at walang grace, kaya unjust din, nawawala ang grace. Hindi po pwedeng, paghiwalayin. Pagkasama't lagi yan. Sa lahat ng panahon. Ang kaligtasan din ay by grace din sa lahat ng panahon. Kahit nung panahon ng kautusan, grace pa rin. Kasi ang problema sa kanya, akala niya, ang katuroan ng mga pinagbubukod natin na ang kaligtasan ng panahon nila ay sa kautusan. At sa panahon natin ay grace. Baka naman yun ang interpretasyon niya. Nakala niya ay by law tayo nangahawak sa ating salvation. Kaya yun ang dahilan. O kaya akala niya nung panahon nila Moses ay ang kautusan ng Diyos ang kaligtasan. Hindi. Ang kautusan po ng Diyos hindi nagliligtas. In fact, ang kautusan ng Diyos ang nagpapalala o nagpapaganda lalo ng grace o nagpapabigat ng grace. Actually, Pastor, without the law, grace cannot be understood. Medyo tumama po siya doon sa na yung law ay nag-expose lalo sa kasalanan ng tao. May mga term siyang binanggit doon sa video po niya. Hindi, nag-expose lalo ng grace. Sabi ni ni Paul, if there is sin, there is grace. Abounds. Grace abounds all the more because of the law. Because we know that what sin is because of the law of God. Without the law of God, we can never know what sin is or what sin is like. That's the reason why, because of the law of God, we can experience, di ba, yung talagang grace in its yung full weight ng grace, hindi yung full grace, yung buong bigat o yung buong kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Naranasan natin dahil may kautusan.
Oo. Kung hindi mo alam ang kautusan at di mo naranasan kung paano sumunod sa utos ng Diyos, kung gaano kahirap, hindi mo ma-experience kung gaano kabiyaya ang Diyos. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalin. Lagi sa lahat ng panahon, ang kaligtasan pa rin ay grace. Although may kautusan, yung kautusan ay nagtuturo lang sa grace ng Diyos. Yun. Na ang Diyos ay gracious. Napapatawarin ka pa rin ng Diyos kahit sa kabila ng kautusang ito na sinuway mo. Ito si Joseph Prince. Ito yung kanyang amo. Pero mamaya ko, Pastor, kaya gusto ko lang pong bigyan ng klaro yung dito po sa Romans chapter 10 verse 4 na binanggit niya kanina. Ano po yung law na mayroon po bang law na kailangang sundin ng tao, yung binabanggit mo kanina? Ano po yung law na yon? At yung law na dapat nating sundin ngayon at yung law na, kasi sa Israel po ay maraming law. So, yun po yung gusto ko maunawaan ng mga nanonood sa atin. Okay, may tatlong uri po ng law. Okay, una po ay yung Mosaic law. That's the law of Moses. Iyon yung kasama doon yung 10 utos ng Diyos. That's basically moral law. Moral law. Yeah, moral law, no? Pero mayroon pong tinatawag tayo under the law of Moses na ceremonial law. Yung Mosaic law, yung moral law na nasa kay Moses din kasi doon din ibinigay. Mosaic din. Pero yung moral law is specifically for the individual na tao. Na para sa lahat ng tao. Dahil hindi pa siya seremonya. Wala pa siyang specific na pinagbigyan na para lang ito sa Israelita. Ang ibinigay lang sa Israelita yung ceremonial law which is under pa rin sa Mosaic law. So sa Mosaic law, mayroong moral law. Under the time of Moses, may moral law at mayroong ceremonial law. Yung ceremonial law, ito yung mga kautusan na mayroong kinalaman sa kanilang reliyon o kung paano sila maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ito ay mga kautusan na kanilang kailangan gawin bilang bahagi ng seremonya ng paglilinis, seremonya ng pagsamba, seremonya ng kanilang pagiging masunurin sa pagkain, no? Yung seremonya sa pagkain, mayroon silang tinatawag na kosher. Na kailangan may seremonya yung seremonya yun kailangan kosher, ang kakainin mo lang ay yung mga hayop na ayon sa kautusan ng Diyos ay malinis. Iiwasan mo yung yung pagkain ng mga hayop na marumi. Gaya ng bawa ng mga vulture, ng mga buwitre, ng mga ibon na marumi, ng uwak, ng ahas gumagapang, ng mga isda na walang kaliskis, ng mga shellfish, bawal yan, yung alimango, hipon, lahat yan ay lobster, lahat yan ay bawal sa ceremonial law ng pagkain. May pagkain kasi may ceremony pa rin. Kasi pagka kumain ka noon, magiging marumi ka sa kaugilaang panrelihiyon. Magkakasala ka sa Diyos Kasi marumi siya, kinain mo, dudumi ka. Magkakasala ka. Sa Israel lang yun. Hindi po yun iniutos sa mga hindi Israelita. Sa mga hintil. At yung pong lalo na po yung seremonya doon sa kalinisang pang-spiritual. Merong seremonya kasi sa physical na kalinisan na related pa rin doon sa kanilang pagharap sa Diyos na kailangan sila malinis. Meron din seremonya pang-spiritual na yung pag ikaw ay pag may menstruation ng babae, bawal pumasok sa templo. Marumi. At pagka ang lalaki ay nakaupo sa inupuan niya na hindi pa siya nakalampas sa panahon ng paglilinis, nagiging marumi. So yung mga pang-seremonya na mga gawain, pangkalinisan sa kanilang relihiyon po. Pisikal at pangrelihiyon. So pagka ang damit may mantsa, hindi ka po pwedeng pumasok sa templo. Kailangang magpalit ka ng damit. So kanila napakahigpit nila sa seremonya sa pagsamba nila. Seremonya sa pagsamba, seremonya sa pag-aalay ng handog, seremonya sa tahanan, kung paano maging pure and undefiled sa paningin ng Diyos, sexual, sa pag-aasawa, sa mga kailangan mayroong kalinisan. Yun ay ceremonial law. Under pa rin sa ceremonial law. So ito pala pong ceremonial law, napaka-demanding nito. Ano po? Yan po ang tinutukoy doon sa Romans 10. Yun pala. Na tayo pinalaya sa kautusan. Yun. Yung ceremonial law, hindi na tayo dapat susunod sa ceremonial law dahil ceremonial law, si Jesus na ang kaganapan noon. Yun, ginanap na po ni Jesus.
So hindi na tayo dapat paalipin pa yung tinutuko sa Colossus na huwag kang hihipo sa ganyan, huwag kang titikim ng ganyan. Yun yung mga ceremonial law. Na huwag na tayong susunod yan. Nilinaw naman kung ano yung utos na hindi na dapat sundin Kaya noong maging Kristiyano ang mga hintil, hindi na nila ni-require na sumunod sa ceremonial law. Pero ni-require nila na umibig sa Diyos, umibig sa kapatiran. At para lang magkaroon ng consensus na kahit paano ay na-please ang mga Hudyo, na talagang sila ay sumusunod sa mga pang-seremonya sa kanilang pagkain bilang bahagi ng kanilang kalinisan sa harapan ng Diyos, ay hindi sila pinakain lang ng dugo. At yun lang ang ipinatupad nila sa hintil. Pero aside from that, hindi na sumunod ang mga hintil sa lahat ng seremonya na ginagawa ng mga Hudyo. Yun namang seremonya ng mga Pharisees, wala naman yun sa Mosaic Law Yung mga dinagdag lang nila, yung kurban, wala yun. Dinagdagan ng dinagdagan. Ang meron lang talaga ay nasa Deuteronomio, Levitico, Sa Pentateuch. yun. Yung Pentateuch, yung moral law, at saka law on food. Yung dietary laws ang tawag. Yung tinatawag yung dietary laws. Pero under pa rin isa ceremonial law. Kasi yun yung kanilang paglilinis sa sarili bilang isang bansa sa harapan ng Diyos. Nahaharap sila bilang isang bansa, sila'y sumusunod doon sa seremonyang yon. Sinabing seremonya, yung merong dogmatic na dinomero na kailang sundin mo. Sa bagong tipan, wala na yung seremonya. Ang meron na lang moral law na ginawang dalawa. Ginawang dalawa. Kasi may nagtanong, ano po ba ang pinakadakilang utos? O di ba utos pa? Ano sabi ng Panginoon? Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Yung buong puso, buong kaluluwa, buong espiritu, at buong katawan, o buong lakas. Paano pa ang ikalawa? Ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Moral law. Kaya moral law, hindi yun inalis. Kasi hindi naman sinabi ng Panginoon Isus, huwag mo nang susundin ang iyong magulang. O dahil sa aking pagkamatay, ay pwede ka nang magnakaw. Dahil sa aking pagkamatay, pwede ka nang mga lunya. Nalaya ka na. Kasi pinatawad na kita. Hindi. May 10 utos pa rin, may moral law, at yun ang ipinapasunod sa atin, at yun ay ginawa niyang dalawa. Dahil bakit dalawa lang? Pagmahal mo ang Diyos, natupad mo yung una hanggang ika-4. Tama. Kasi yung una hanggang ika-4 para sa Diyos. Anong unang utos? Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag kang magkakaroon ng anumang larawan o anumang imahe ng uwangis ng anumang nilalalang na nilikhahan ng Diyos. So, nasa lupa, nasa langit, nasa dagat, nasa ilalim ng lupa. At huwag kang, ikatlong utos, galang mo araw ng huwag mong babanggitin sa walang kabuluhan. Yun yung ibig sabihin ng ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Yung 4 na yun. Na sinamarize. Di ba? Ngayon, pwede bang ikaw ay pwede bang suwayin mo yung utos na huwag kang gagawa ng anumang larawan? O hindi din pala dahil ako ay ayon na full grace na tayo, di pwede na tayong sumamba sa unknowingly, sumusunod pa rin kayo sa moral law. Pag hindi ninyo kayo sumasamba sa rebulto at inyong sinasabi na ang rebulto ay karumalduman sa Diyos, utos. Ibig sabihin, utos yun eh. Walang tanggapin na ikaw ay sumusunod pa rin sa utos dahil ikaw ay full grace. Kasi yun lang, hindi mo lang kasi nauunawaan. Ano ang ibig sabihin talaga ng grace? Hindi ito licentiousness. Hindi ka iniligtas para ikaw ay magkaroon ng lisensya na makalaya na sa lahat ng utos, pati moral law, ayaw mo na, at ikaw ay free na magkasala ng kahit anong gusto mo. Hindi yan kalayaan para ikaw ay magpakasama at ikaw ay magpakalayo-layo sa katuwiran ng Diyos at dumihan mo na ang iyong sarili. Hindi ganoon. Kaya yung bigyan mo yung kapwa, di yung igalang mo ngayon, amat ina, huwag kang papatay, ba? Huwag kang mang-alonya, huwag kang mandaraya, magsisinungaling. So, nauwi yun sa isa rin lang. Ibigin mo yung kapwa, gaya ng sarili. Kasi pag iniibig mo yung kapwa, di ba susunod mo yung 6 na utos na patungkol sa yung kapwa-tao? Sa magulang at sa yung mga kababayan. Di ba kaya... ito, mali ang pagkaunawa meron pang isang uri ng utos, civil laws. Civil. Hindi mo rin pwedeng hindi ba? Susubukan mo, huwag kang sumunod sa civil law. Bagamat iba ang civil laws nila, kasi iba siyempre ang kultura nila. Ang civil laws nila, talagang wala namang traffic light noon, di ba?
Wala pa namang modernong sasakyan. Langan namang mayroong kamelyo tapos may traffic light, di ba? Sasakyan mo, mga kabayo, hindi wala pang ganon. Pero noon may civil law, yung muhon hindi mo pwedeng ilipat. Pagpapautang. Yung pagpapautang, yung hangganan ng iyong ari-arian. Sabi ng Diyos, isined ko ang hangganan ng lupa. So, kaya bawal na pagka mayroong muhon na yan, gagalawin mo. Yung muhon ay may ordain yan ng Diyos. Meron iyan na kalakip na sumpa sa sino mang babago ng muhon, mang-aagaw ng lupa, ng may lupa. Civil law yan. O, di ba? Pag kayo naka-aksidenteng nakamatay, at tawag dyan ay homicide. Nagtanggol ka sa sarili, may law yan, civil law. Parang nag-overlap po yung dalawa, yung moral law at saka civil law. Ano po, Pastor? Diba? Overlapping. Hindi sila, nag-overlapping, pero Parehas. may specific na, Opo. kasi yung general kasi ang moral law. Opo. Huwag kang papatay. O, di ba? Yes. Yung pagpatay ay maraming uri. So yung civil law, specific sa Israel lang yun. Yes, oo. Yung civil laws ay hinimay-himay na Yeah. moral law. Yan yun. Dinisect na moral law. Na based on that moral law, yung paggalang sa magulang, marami pa rin sub-laws. Yun ang civil law. Yun ang civil law. Ngayon, iba-iba ang civil laws according to the interpretation of the moral law ng isang kultura. Gets na. Di ba? At sa atin, kailangan din nating sumunod sa civil laws. Halimbawa, may utos ang gobyerno sa atin. Traffic laws, laws on properties, laws on yung marriage, no, batas sa negosyo, business law. Maraming laws mga civil laws under civil o sa gobyerno. Na marami yan. Family, business, yung pag-aari, mercantile, law. Marami ka, di ba sa law, sa civil law, sa law, sa mga nag-aaral ng lawyer, maraming iba't ibang law. Merong criminal laws kasi ito ay laws on human interactions. Opo. Hindi ka pwedeng basta lang yung kapwa mo ay salungatin mo ang kanyang kalayaang pangtao o karapatang pangtao. Kaya pagka gumawa ka ng direktang kasalanan sa kapwa mo, criminal law. Criminal yun. Kaya mayroong ang pagkakaiba rin ang civil law at criminal law. Ang criminal law ay direct aggression or direct sin against human being. Yun namang civil law against his property naman. Hindi yun sa kanya against sa kanya sarili mismong katawan, pero against sa kanyang pag-aari, yung mga civil. Yan. Kaya At least nagiging malinaw po ito para sa mga nanonood. kasi po sa kanila, nilalamsam nila yung law into one, which is ceremonial din yung moral law. At ceremonial din yung civil law. So, Samantalang may sub-laws pa siya. Under moral, marami pa. Under civil, marami. Under criminal, meron pa. Maraming iba't ibang uri ng laws. At wala sa kanila yung hindi nila distinction. na-distinct yan. Hindi nila distinguish ito. Akala nila, binuro na ng Diyos. Ang naka sa isip nila po, nakalagay sa isip nila, yung mga tawag dito, ceremonial law. Marahil yun. Pero, malinaw po pala na yung nakalagay doon, yung binabanggit ni Pablo, ito po ay pertaining doon sa mga ceremonial law. Pero yung moral law ay binding pa po sa atin, sa mga Kristiyano. Hindi binding to save, but binding to be obeyed. To be obeyed. To have a life that is in order. Yun. Because without moral law, there will be no order on earth. Tayo magkakaroon na ng para na tayong barbaro pag walang moral law. Kasi yung civil law, nakapailalim sa moral law. Pati ang criminal law, nakapailalim sa moral law. Sub-laws kasi ng moral law, ang civil, criminal, at saka yung family laws. Lahat iyan ay naroon sa moral law. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na yung civil laws is apart from moral law. Because all laws just flow from the Ten Commandments of God. So lahat ng bansa ay diyan pa rin nag-uugat. Maski sa ating constitution, diyan pa rin nag-uugat. Diba yung law on property, right to have your own property, rights to have property of your own. Yun ay under doon sa iyong kapwa. Diba? Na iyong huwag mong pagnanakawan. Property yan
Kaya naroon iyon, yung sublaws na yon is under, huwag kang magnanakaw. Kasi may property siya, maraming iba't ibang uri ng batas pagka may property. So under naman doon sa crime against humanity or against the person, ay under siya doon sa huwag kang magsinungaling. Under iyon. Oh. Libel, yung libel na pinapangalat mo on paper, yung tinatawag natin na slander, salita naman, hindi nakasulat, sinisiraan mo. Kahit totoo pa yon, hindi mo pwedeng gawin yon. Publicly, ano? Yes, hindi kahit hindi public, ang slander kahit hindi public. Ang libel ang public. Magkaiba yon. Ang public nakasulat, ang libel nakasulat. Tapos public. Nakapost sa public. Kaya may tinatawag tayong cyber libel. Kasi nakapost sa social media, sa iyong wall, nakapublic, tapos may pinariringgang ka na tao, kahit hindi talaga iyon mo nabanggit ang pangalan, pero ang connotation ay mayroon siyang ginagawa na chinichismis mo sa iba. Para mayroon kang plano o motibo na sirain yung pagkatao niya, yun ay libel. Ang slander naman, kahit hindi po pinablik, sinabi mo yun yung chismis, slander yun. Slander yun. Nauwi yun. Kaya doon yun sa huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Huwag kang magsisinungaling. Sublaws yun nun. Yun. Naging civil law. Ginawa na siyang sublaw noong moral law. Pero pastor, ito pong Kaya hindi pwede sabihin walang moral law. Kasi civil law galing doon. Pero ceremonial law, yun wala na. Yung wag kang kakain ng dinuguan, masarap ang dinuguan, lalo pag may puto, di ba? Oo. Wag kang kakain ng dinuguan pag walang puto. Oo po, bitin. Pero yung iba, ang conviction nila yung sa kalusugan. Na totoo naman, scientifically, na nasa blood yung sakit. Although pinatay na iyan ng init, syempre kung may bulate iyan, bulate pa rin yung kinakain mo, marumi. O kaya, high blood ka, naroon ang taba kasi din Sa dugo. Sa dugo. Okay. Yun. Ang sabi ni initong Opo. si Joseph Prince. Sabi po Prinsipe ito ng mga ngaral. Prince of Preachers. about repentance yun. Joseph Prince is also loath to exhort his audience to repent. In fact, he even avoids using the term repentance. To do this, but you're getting the same kind of response, aren't you? People need and want. You know, the word repentance, like Joel said, is from the Greek word metanoia, which literally means change your mind. And every time, like Joel or me, preaching the word, without using the word repentance sometimes, but people's minds are being changed all the time. From thinking this way negatively to thinking positively. Actually, kinriticize yan ni Justin Peters po. Yeah, tama naman yung kanyang meaning. No? Metanoia. Kasi ang false teacher ay mayroong some form of truth. O may element din ng truth. Kaya lang half-truth. Hindi yung buong katotohanan. Kung hindi, may half-truth. Tama, metanoia, changing of mind. Ang problema nga lang, ang kanyang hanggang isip lang talaga. Di ba? Pabago-bagong isip mo. May narinig kang maling turo na ang kaligtasan ay isagawa, yun ang definition. O dapat tayong sumunod pa sa kautusan. Baguhin mo ang isip mo, hindi na tayo dapat sumunod sa kautusan. Hindi talaga. So, talagang changing of mind yun talaga. Dito. Into believing his lies. Yung changing of mind niya is changing from believing sa isang certain na prohibition na parang kusundin mo pa, wag mo na yung sundin. Lalo na yung lumang tipan. Kundi, ang sundin mo siya na. Kaya changing, lagi ka nag-change. Kasi nagda-doubt ka sa teaching ni Joseph Prince. So pag nag-doubt ka sa teaching ni Joseph Prince, mag-change ka ng mind. At yung itutok lang o paniwalaan ng buo, yung sinasabi ni Joseph Prince. Yun ang changing of mind niya. Hindi yung changing of mind na nagre-result sa changing of life and obedience to what God is, saying according to the law written in our hearts, which is the law of love. Law of love. Yan kasi law of love. Ang law kasi ni Christ is na always sa love. Love. Yun uli ay uuwi din na if you love, you will not hurt your other your brother and sister or your own family members or your own brethren. So kaya nauuwi pa rin iyon sa kautusan. Yung love kasi, hindi mo na ma-practice pag hindi mo
Love eh. Hindi mo love. Love your neighbor. Love. Kapag inaway ka, o di ba? Pag hindi ka sumunod doon sa law ng pag-ibig, susuwayin mo yung huwag kang mananakit sa kapwa mo. May sinuway na mo. O sinuway mo yung utos ng pag-ibig pa rin. Nauwi pa rin sa moral law. Kaya kita mo, meron pa rin moral law eh. Pero utos talaga. May utos talaga eh. Hindi po pwedeng sabihin mo na wala na. Pero yung kautusan, hindi nagliligtas. Yeah. Hindi po yan nagliligtas. Kasi yun ang inaakala nila eh. Tayo daw ay nagtitiwala pa rin sa ating pagsunod sa kautusan para daw tayo maligtas, which is a misnomer or misrepresentation. Di ba? Misrepresentation ng ating belief. So, Sige daw, pakibasa. tingnan natin. Sabi ng iba, hindi pwedeng patawarin ng Diyos ang future sin dahil hindi mo pa nagawa. At hindi ka pa humingi ng tawad. So para mapatawad ka ng Diyos, kailangan mong magawa at humingi ka ng tawad bago ka patawarin ng Diyos. I'm telling you this. Nang si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, walang humihingi ng tawad. Kahit isa. Pero sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nag-dispense po si Jesus ng forgiveness? Patawarin mo sila. Hindi pa tayo tao. Ang atin pong sin ay future. Kung hindi kayang saklawin ng dugo ni Jesus ang future sin, wala tayong pag-asang maligtas. Actually, sige. Ito po ba yung ito yung may connection kanina sa tanong na ang Kristiyano ba ay hindi na siya nagkakasala? Hindi siya kailangan humingi ng tawad kahit siya ay nakakagawa pa ng kasalanan. Kasi honestly speaking, tayo mga Christian po, di ba, nakakuwit pa rin tayo ng sin. Pero sinasabi po niya dyan na si Jesus Christ ay nag-disperse ng forgiveness at hindi naman hiniling na patawarin ng mga tao. Ang problema niya is out of context. Ayun. Out of context. Hindi mo pwedeng gamitin yung sinabi ni Jesus na patawarin mo sila, Ama, sapagkat nila ang kanilang ginagawa sa Kristiyano o sa panahon ngayon o sa Kanya o sa mga Kristiyano o sa mga hindi Kristiyano ngayon. Kasi bakit? Ang pinatutungkulan, kinakausap doon ni Jesus, yung mga kalaban niya habang siya ay nakatunghay sa harapan ng krus. Ito yung mga sundalong Romano na siya ay sinaktan, sinampal. Ito yung mga sumakit sa kanya the moment nung siya ay naghihirap sa krus. Mula doon sa kanyang, ang context ay mula lang nung siya ay hulihin at nung siya ay bago mamatay. Yun yung mga taong hindi tayo kabilang doon, no? Pakatawarin doon, wala ka roon. Di ba? Napakalaki namang kawalan ng ng respeto sa konteksto ng kasulatan. Pero may pinatutungkal lang kasi ang Panginoong Hesus yun yung mga pumalo sa likod niya, yung sumampal sa kanya, yun yung mga Hudyo na sumigaw na ipako siya sa krus na naroon. Yung wala roon na sumigaw, wala rin doon, di naman niya pinatatawad yun. Kasi ang context niya roon is yung kanyang naroon sa harapan. Yun ang kausap niya, patawarin mo sila. The moment na yung mismong moment na yon, na ibig sabihin, hindi niya sila pinatatawad para hindi na sila parusahan ng Diyos, kundi sa kanya bilang pinarusahan nila, hindi na niya sisingilin sila doon sa specific na kasalanan yun lang. Pero hindi yung kasalanan nila na nangalunya sila, patawarin niya din sila. Yung kasalanan pinatawad niya doon sa ginawa nila, di nila alam kanilang ginagawa, yung ginagawa nila na yun ay yung pagkawala ng respeto sa Kanya bilang Diyos. Hindi yung kasalanan nila kahapon, na sila ipumatay, pinatawad na rin, kasama na. kasi yun Ay, ligtas na, biruin mo. future sin daw. Tapos pag ikabilang tayo doon, naku, hindi po tayo kabilang doon. May context ang Biblia, kung sino yung kausap siya yung, at kung ano yung kasalanan ginagawa, yun lang. Yung actual na ginagawa nilang kasalanan sa oras na iyon kay Jesus, ang pinatatawad niya. Hindi yung kasalanan nila na sa nakaraan nila. Ano yun, dilat, ligtas din sila. Pati yung magnanakaw dito na nagsabi sa kanya, kung Diyos ka talaga, bakit di mo kami iligtas, pati kami? Abay, kasama din pala sa langit yun. Kasi Hindi natin nabasa, no? Isa lang ang isinama. Kasi kung pinatawad na rin pala yun, lahat sila iligtas na rin. Kita mo, napakamaling katuruan yan. hindi natin nabasa yung Brother Josel.
Basa, Brother Joseph. Kita mo, paano mo gagamitin yung salita ng Panginoon sa krus na para sa past and present and future sins natin. That's totally out the range na lang ang mag-i-interpret ng ganoon. Walang aral talaga sa Biblia. Pero ano po ito? Binabanggit pa Yung mga aral, yung mga wala namang aral sa Biblia, hindi naman ginagamit yun eh. Kahit yung mga osas. Siya lang ang nakita ko gumamit noon na osas. Kasi siya once saved, always saved din. O, di ba? Kasi hindi na kailangang magsisi. Yung pala, hindi na rin pala kailangang magsisi ng mga tao noon sa kay Jesus. Dahil pinatawad na pala. Sana mapanood dito ni... Ay, kawawa naman pala ang mga luging-lugi yung mga yung mga nagpakasunod-sunod sa Panginoon, ay pinatawad na rin pala. Nung oras na iyon lahat, abay, sino pang kailangan magsisi? Wala na. Wala pong repentance. Kasi para daw sa lahat ng tao yun, di ba? Oo. Kasi idinamay niya na awar, pati tayo. Awar, past, present, and future. Nakikisama ka doon, hindi ka naman kasali doon. Ikaw ba'y nabuhay na noong panahon yun, 2,000 plus years ago? Naroon ba si Amy Domingo rin, na pinarurusahan? At binabalahura din ng Panginoon? At pinatawad ka rin pala roon, kasama ka? Abay, magunos dili ka. Kaya talaga hindi ka patatawarin dahil alam mo ba, yung maling pag-interpret ng Biblia ay malaking kasalanan sa Diyos. Akala mo ba pag ikaw nagpipreach, tapos akala mo banal ka? Pero gumamit ka ng isang talata na ipinasok mo sa bibig ni Jesus? Ay, naku. Na pinatawad din niya pati lahat ng tao, pati past and present and future? O sinong iyong binababoy? O idampit mo wala ng grasya? Paano ka ngayon magagrasya? Disgrasya ka. Kasi dinidisgrasya mo eh. Ang salita ng Diyos eh. O, disgrace ka. Hindi ka full grace. Disgrace. Disgrace. You are a disgrace to Christianity. Pagkatapos ngayon, ibibenta mo ang kostya mo at pagka iyong nag-online ka at pira-piraso mo, gagaling ang mga bibili. Ano ba? Ay, naku po. Kasi daw may healing power daw yun. Yun naman mga sa atin, yung sutil, na mga walang pang-unawa na maayos, walang common sense, tinapay lang yun eh. Ano yun? Mayroon na doong medical pag masakit ang ulo mo, mayroon na roon na aspirin pag high blood ka, lalabnaw ang dugo mo, mayroon na, tinapay na siya ang nagbibig. Lahat ng sakit ay kayang pagalingin. Ano yan? Mystical medicine. Kaya yung mga yun, asang-asa. May stroke, asang-asa. Hanggang ngayon, stroke pa rin, mamamatay na. Doon pa rin naniniwala sa kanya. At alipin pa rin niya. At bilib na sila yayaman. Kasi sinabi ni Amy, as long as you have faith, even your finances will be healed. Kasi po, sarito daw eh. Kaya nga, charito. Highly favored eh. Highly Diba? Highly flavored. Baka high ka sa drugs. Hindi highly favored, high on drugs. Yung drugs. Pero mo gagaling ka doon sa tinapay na kanyang nabibili ka sa kanya, pati doon sa grape juice, gagaling ka. At naroon daw ang Espiritu ni Kristo. Ha? Talaga. Iba pa pala ang Espiritu ni Kristo sa Espiritu ng Diyos. At yung Kristo na pisikal, iba pa rin doon sa... Ay napakahirap ng hermeneutics mo. Hermeneutics. Ermitanyo na wala kang... matanda kang walang alam. Yun ang ibig sabihin ng hermeneutics. Di ba, pero mo kasama ka doon sa kaharap ni Kristo, na Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila kanilang ginagawa. Sinong sila? Ikaw kasali ka sa sila? Kung sinong kaharap ni Jesus doon at yung mga nanakit sa kanya, yun ang pinatawad niya. Tapos sasabihin mo, past and present, future sin natin, pinatawad tayo. Dinamay mo na pati yung mga bilanggo ngayon sa Muntinlupa na wala naman sa harapan ni Kristo, pati si mga mamatay tao, yung mga kriminal, yung mga drug addict. Yung pala naman tapos, di syempre, ang gandang makinig, di ba? Sabihin mo, dito na ako. Magagawa ko pala lahat ng gusto ko Biruin mo, sa Kristyanismo, sa mga iba. Pag ako'y naging Kristiyano, wala akong kalayaang gumawa ng masama.
Pag dito ka kay Emmy Domingo, hindi mo na kailangan magsisi. Yun. Di ba? Tayo. Di, go tayo. Kahit anong kasalanan natin, pwede na. Tago mo lang. Tago lang. Kasi kailangan daw na ikaw din nagpapakita rin na ikay totoo ng Kristiyano. O, di sumunod ka pa rin sa putin. Naku po, panlabas na nga lang. O, sumusunod ka pa rin eh. Di ba? Ito po yung sinasabi niya sa Hebrews chapter 10 verse 17. Yeah. On the merits of the cross, hindi tayo napatawad sapagkat tayo po ay nag-iiyak at tayo po ay humahagulgol at tayo humihingi ng tawad. Hindi pa ho tayo tao. Hindi pa ho natin nagawa ang kasalanan. Dinispense na po ang forgiveness. Father, forgive them, for they do not know what they do. Praise God. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Praise God. Our past, present, and future are all forgiven. Ano po, mali-mali yun eh. Yung sinasabi niya na, anong sabi niya? Ang interpretation niya, He will remember our sins no more. Hindi po nakakalimot ang Diyos, kapatid, dahil po siya ay all-knowing. Yun po ay figurative language. Meaning, yung euphemism, pinapagaan lang. Or pwede rin siyang ituring ng hyperbole. Na parang ang Diyos ay may amnesia, pero wala naman. Diba? Opo. Pinapabigat yung pagpapatawad niya sa pamamagitan ng paggamit ng figure of speech na hindi na niya alalahanin pa. Hindi po pwedeng ang Diyos ay hindi makaalala dahil hindi po naman na tumatanda ang Diyos eh. Hindi man siya nagkaka-Alzheimer eh. Ang ibig pong lang sabihin niya, hindi na niya gagamitin ang iyong kasalanan laban sa iyo. Hindi ka rin nasisingilin na. Hindi ka na ibibilang na kriminal. Pag literal po yun, ulyanin literal mo yun, di ulyanin ang Diyos, diba? Para si mali po ang iyong interpretasyon. Ibig lang sabihin, kung ikay tunay na Kristiyano at kinamatayan ni Kristo, diba? At ikaw, ang tunay na kinamatayan ni Kristo, binabago iyan ng Diyos at sumusunod sa utos ni Kristo. Yun. Na ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sarili. Naging nauuwi pa rin sa pagsunod sa moral mo. Diba? Ganun pa rin eh. Wala kang pupuntahan. May lupa talaga. Ngayon, ito ang ibig mong sabihin, hindi na tayo kailangan pang magsisi dahil napatawad, hindi naman naaalalahan, hindi na... paano? Kung hindi na nga alalahanin yung kasalanan, di ba? Ngayon kasalanan ka ng magkakasala ka pa rin, di talagang hindi ka rin niya aalalahanin. Di ba? Ano na yan? Kasi, pinatawad ng kasalanan mo, ngayon nagkakasala ka pa rin, hindi ka na rin talaga niya aalalahanin. Kasi napatawad niya yung dati, ngayon hindi na niya papatawarin. Diba? Wala na rin kapatawaran talaga para sa iyo, kasi hindi na rin pala niya aalalahanin pa uli. Pero nagkakasala ka na, paano yun? Nagiging konsentidor ang Diyos sa iyo. Hindi siya Diyos. Dahil ang Diyos na iyong sinasamba ay hindi Diyos ng Biblia. Kasi ang Diyos ng Biblia ay hindi po konsentidoro o konsentidor. Hindi po kagaya ng lolo na para mapalapit sa apo, kukonsentin ang kasalanan ng anak sa magulang. At apo, dito ka. Kahit magkasala ka, okay ka lang. Hindi po ganoon ang Diyos. Ang Diyos po ay makatarungan. At hindi nawawala ang kanyang katarungan sa lahat ng panahon. Hindi nawawala ang kanyang grasya at pag-ibig sa lahat ng panahon. Always present ang kanyang lahat ng mga pangunahing katangian. So yung mga katangian na yun, nagko-coexist po sila. They are coexisting in all ages of history. So, even in heaven. Hindi pwedeng puro grace. Yung grace lang. Nga pong naligtas na under grace, pinarurusahan pa po. Tingnan mo, Hebrews chapter 12. Huwag ka mabahala kapag ikaw, panghinaan ng loob, kapag ikaw ay pinarurusahan ng Diyos. Kapag dinidisiplina ng Diyos ang kanyang tunay na anak, pag nagkakasala. So, bakit kayo walang ganun? Yun pala po, Pastor, iba yung kanyang definition ng grace. Pero, ang totoo, biblically speaking, ang grace ay kasama doon sa means of grace ng Diyos, pati yung pagsisisi. Pati pagsisisi. Akala niya yung pagsisisi ay hindi na grace, work of grace. Kasi nga ano siya parang wholesale eh. Wholesale. Pati sakit mo, pati pera mo, bibigay na rin ng Diyos. May healing na.
may pera pa. Hindi ka pa kailangang sumunod sa utos. Wala nang utos. Wala nang utos. Di ba? Yun ang problema. Hindi ka na magsisisi. At ang pagsisisi na lang, pagka nakarinig ka ng ibang katuruan, maliban sa full grace, baguhin mo ang isip mo. Yun ang pagsisisi. Muli mong yakapin sa iyong isipan yung full grace. Ay, Pastor, bago po tayo magpatuloy dun sa susunod na video, ano po? Okay. Ano muna? Akaw-kakao. Okay, akaw-kakao. No? Sarap ng akaw-kakao. Salamat po sa ating sponsor. No? Yun. Ang akaw-kakao, matatagpuan po yan sa JP Rizal Street sa Marikina. Sa pamamahala po ni Ginoong Lander. Adrian Leander. Salamat po. Salamat, Napakasarap ng inyong kakao. Visit po kayo. Ano? Visit? Visit. Akala ko visit. Visit. Wag po yun. Alala ko po kasi itong si Amy Domingo, no? May karanasan ako sa kanya. Na during the pandemic ay may nagtanong sa akin, sino ba si Amy Domingo at ano ang kanya tinuturo? At ang nagtanong ay yung kanyang former student doon sa kanyang Amy Ministry Institute. Amy Domingo Ministry Institute. Alam yung natutunan. Yun ang nagtanong. Kasi daw, talagang umalis siya dahil nga na-discern niya na hyper grace, prosperity gospel, charismatic, Pentecostal, halo-halo na Sabi po doon, mystical. sabi po doon Nagtanong. sa Quezon sa atin, nagabutig. Yun, nagabutig. Butig nila. Yung pala, naroon lang para mag-abutig. Ang tawag, ano na yung abutig? Nagsisinungaling. Ngayon, di sinagot ko lang doon sa kagaya ng sinasabi ko na yan ay idolo niya si Joseph Prince. Yan ang Joseph Prince ng Pilipinas. Tapos yun nga, parehong-pareho lang sila. Ngayon, kilala ko po ba yun, Pastor, yung estudyante? yun, kilala mo yun, pero Wag na lang natin banggitin. Ngayon, akala mo ba, siguro mga 2 weeks ago, nag-video din siya, pandemic noon. Galit na galit. Ako ang tinitira. Parang napanood ko po yun Oo, ako talagang sabi niya doon sa kanyang video. Meron diyan na sa atin na tayo daw ay mali ang itinuturo. Sabi niya, baka naman ikaw ay kinukulang lang sa ayuda. Baka naman nagugutom ka na, nasisiraan. Parang gano'n, may himig na ako. Parang gano'n. Nababaliw. Bibigyan daw niya. Bibigyan kita ng ayuda. Manadalhan. Baka pag nakilala mo kung sino ako, matai ka sa saluhan. Muna po Wag na, mahirap na, di ba? Baka yung kanyang pinagtitipunan kung saan na sila pumunta. Di ba? Maging para kayong mga tupang ligaw na nagkanya-kanya na ng lakad. At di nyo alam kung saan kayo susuling. Kakantahan na lang po. Kantahan na lang natin. Kaya nga, alam mo, sa totoo lang, ay napakayabang ng taong ito. Kasi naramdaman ko yung sobra kong parang sobrang liit ko nung biro mo. Bibigyan ka ng ayuda. Parang namamalimos na. Parang ako'y namamalimos. Para siguro akala niya, nagpapapansin lang ako sa kanya. Kasi siya ang mayroon. Ako wala. Akala niya siyang mayroon. Ako nanghihina talaga ako sa sa aking yung parang gusto kong manghina dahil biro sabihan ka na baka naman ikaw ay wala lang makain. Kung gusto mo, bibigyan kitang ayuda, sabihin mo lang kung saan ang address mo. May ganong himig na ako. Ano kaya po, Pastor, kung pinapunta mo dito? Invite ko siya dito. Para makita niya. Diba? Ako talaga tunay na magbibigay ng ayuda. Hindi lang ayuda na bigas. Kung gusto niya, pati pera. Diba? Kasi kawawa naman siya diba? Hingi siya ng hingi sa miyembro. Hindi siya nagtatrabaho. Kawawa naman yung miyembro mo. Kawawa ka rin pag umaasa ka sa miyembro mo. Dahil alam mo, ang mga miyembro mo, akala mo natutuwa sa'yo yan. May mga karnal kang miyembro, pinagpepiestahan ka habang kumakain niya ng tanghalian. Sabihin. After your service. Ano ba yan si Amy? Binibenta pati 3 page na 3 pahinang booklet. Talaga? Oo. Meron siyang ganun? Siyempre, paano siya makakapunta sa Amerika kung wala siyang source of income? Pinagyayabang pa po niya yun. Lagi siyang sa, tawag dito? Yung... Tayo po, nasa likuran po natin si Zeus. Yan po ang Diyos ng mga Talaga naman. Grego. Nasa siya, yung, anong tawag po doon sa... Thessaloniki. Tayo po ngayon ay nasa Thessaloniki. Thessaloniki. Nakikita po ninyo, dito po si Pablo pumunta. Wow.
buti ka pa, sana all. Sasabihin nun, mga kabayaya. Oo. Ayun. Ginagayo na. Yan Pwede po ka ang naman, Pastor, mga... impersonator din ah. Oo. Napaka, ano nating impersonator eh. Siguro, akala niya, pakalawak na ng ministry niya, kaya namimersonan. Sikat na kasi siya sa kanyang grupo. Sa iba kaya, sikat ka ba? Pero nakakaawa po yung mga nito Oo, nakakaawa kasi meron yung aking pastora na dati na nag-disciple sa akin, napapaniwala niya. At talagang kahit anong saway ko, turo ko na hindi yan totoo. Talagang bilib na bilib sa kanya. Yun ang isang nakakapagpasakit ng aking kalooban. Na yung aking disciple Jew, yung pastora, yung asawa ng pastor na bago akong Kristiyano, na nagturo sa akin kung paano ang paglagong espiritual. Nakuha niya. Dating Baptist, biglang naging leftist. Ay, rightist. Rightist daw siya. Rightist. Naging leftist, ngayon rightist na. Orthodox. Oo. Rightist na. Tapos ay, yun nga, na-stroke ang asawa. So, ang hirap dumalaw pag alam mo na against sa yung katuruan eh. Yung mayroong parang hindi ka makapagsalita. Kasi ako hirap na hirap sa ganun eh. Yung may maling katuruan tapos nagkasakit pero naniniwala sa healing na siya pagagalingin. So parang pagdating mo, parang akala susumbatan mo. So nakakapangilag ba? So pag magsasalita ka, dahil alam niyang tinutuwid mo siya dati, parang akala niya ay sisisihin mo siya, susurutin ka, na, parang susurutin mo na. Ayan, kita mo na. Hindi naman ganoon sana. Pero kasi nga, dahil nga nagkaroon ng ganoong gap, ang hirap puntahan at turuan. Kasi, mayroon ng gap sa theology. Napakahirap. Ang pinakamahirap ng turuan ay yung dati ng Kristiyanong mali. Yung Kristiyanong mali ang pagiging Kristiyano. Kasi sa hindi Kristiyano, mas mahirap turuan po yan. Mas mahirap baguhin ang doktrina. Mas madali pa yung non-believer eh. Natuturuan mo ng mga panibagong aralin. Di ba? Mas madali na ituwid. Pero yung akala nila, mali sila dati, tas tumama na sila, yung pala lalong namali. Hindi nila matanggap na sila pala mali pa rin. Mali pa rin pala kahit nang galing na sila sa tama, akala tama na sila. Akala galing na sila sa mali, Katoliko, naging born again, akala tama na. Mas tumama. Mas tumama. Yung pala, mas may tama. Parang yung dun din lumakas ang tama. Parang yung dun din po sa Infanta, Pastor. Di ba kita mo? Born again na. Mas tumama daw sila eh. Mas tumama daw sila. Tumama saan? Shoutout sa mga kapatid dyan na hindi yung yung nasa loob, nasa labas ha. Opo. Hindi po namin yata kapatid yung nasa loob. Yung nasa loob, hindi. Kasi po, inaayawan kami. Hindi daw kami, ayaw tanggapin tayo. Tayo daw ay impostor. Tayo daw ang maling katuruan. At sila daw ang tama. At ngayon daw ay may apostol. Pag hinarap naman natin at magdialog. Pag hinarap naman natin, magdialog, ayaw humarap yung apostol. Tapos panay ang paninira sa labas. Tayo, panay ang ating sa Bulgaran. Dito sa public. Pero sila, panay ang panira kung saan-saan. Tayo dito nyo tayo, harapin na tayo ng mga yan. Pwede. Dito na lang tayo magdebate, di ba? Pwede yun. Kaysa kayo ay siging panira sa labas, sa kung saan-saan. Di ba? Bakit po hindi tayo mag-dialogue dito? At tayo maginuhan sa pagpapaliwanagan na wala na pong apostol, niluloko kayo. Biro mo siyang repository ng grasya. At siya yung strategic man of God na sa kanya na pupunta ang mga kapatiran para maka-withdraw ng mga blessing ng Diyos. Hindi ka pwedeng dumirekta na sa Diyos, ha? Sa kanya na. Bakit? Bawal ka na. Kasi bakit? Mayroong hinirang na ang Diyos. Na yung taong iyon, na strategic man of God, yun ang diniposituhan ng lahat ng biyaya. Mas matindi rin ito, no? Kaya yung mga sumusunod sa kanyang aral, awat na po. Mamulat na po kayo. Guruin mo, nung ikaw ay tunay na Kristiyano, nakakadirekta ka sa Diyos. Ngayon? Ngayon di na. Kasi may harang na siya na. Ano pong tawag doon? Nag-level up yung o nag-ano? Nag-level down. Hindi ka na nasa up ka na eh. Nakakadiretso ka na sa Diyos. Ngayon hindi na. Bumaba ka, level mo, kasi may sumingit na mas mataas sa'yo. Kasi itong strategic man na to, of God, na apostol na,
na siya ng pinagkatiwalaan ng lahat ng himala, ng mga miracle, lahat ng misteryo ng Diyos, siya lang ang makakaalam. Okay. Siya lang makakapagsabi sa iyo ng kung anong kalooban niya. Hindi na Biblia. Ang Biblia obsolete. Ito yung old word eh. Siya na ang new word. Current word siya. Current word. Kasi may old word, Old Testament. May new word, New Testament. New Testament. Ang current word, yun siya. Tapos ito namang mga uto-uto. Kaya pala Ay, current. amen. Hallelujah. Sige, hindi na po kami mananalangin sa Diyos diretso. Di ba? Kaya pala po, Dadaan na kami sa iyo at kailangan magbigay ka ng ikapu sa Kanya. Para kapag panain ng Diyos, sa Kanya na, hindi na sa church. Diretso sa Kanya. Gcash. Wow. Paparinig. Pastor. Baka naman may Gcash number ako. O di ba? Kasi pag nag-Gcash ka sa Kanya, yung cash galing sa Diyos, tutubo yun. Walang pinagkaiba kay Uriel Baliano. Oo. Hindi, mas masahol yun. Mas masahol. Kasi at least si Uriel, talagang inaamin niya, ako mukhang pera, kayo hindi. Oh, siya hindi, takatago siya di ba? May strategic. Pero the strategic man of God, hindi niya sinasabing siya. Pero doon sa turo niya, siya yun talaga. Makikita mo siya. Pastor, grabe no, mas matindi pa ito sa mga apostles. Kasi siya, kinlaim niya na strategic man siya. Proudly, talagang... Mas matindi pa iyon kaysa dito kay Amy Domingo. Kasi ito si Amy Domingo, kahit paano ay, hindi naman siya tahasang nangihingi. Nagbibenta siya lang ng mga items. Kumbaga, hindi naman yung sinasabing, mag-Gcash kayo sa akin. Pero yung isa, grabe. Tahasang nagpaparinig. O, di ba? Kailangan magbigay kayo sa lingkod ng Diyos. Para kayo pagpalain ng Diyos. Dahil ang lingkod na ito ng Diyos, ang nakadeposito sa akin, yung lahat ng biyaya. Hindi mo ma-withdraw ito. Pag hindi ka nagulog, mag-deposit ka muna bago ka maka-withdraw. Sa Kanya. Diba? Kapalit may barter ng Barter trade. So, ayun. Well, anyway, ito po sabi ng Biblia. Ano ba sinasabi ng Biblia tungkol sa tunay na Kristiyano? Siya ba ay pag naging Kristiyano ay wala nang kapatawan, wala nang pagsisisi at patuloy na lang siya? Romans 6:1-2. Pakibasa po 'yan. Romans 6:1-2. Sa Tagalog na lang, Brother RJ. Para mas okay na kung nandiyan na. Nandiyan na pala. Huwag mo sabihin ibang lingwahe. Pilipino daw, Pilipino. Yan. Pakibasa mo nga, Pastor Derek. 6:1-2. 6:1-2. Tignan natin. Sinasabi nito. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Ayan po. Hindi po ibig sabihin, tayo ay naligtas sa biyaya, magpapatuloy na lang tayo sa paggawa ng masama. Dahil tayo na may pinatawad na once and for all, our sins have been forgiven, past, present, and future, okay na lang sa Kanya sa Diyos, na tayo ay gumawa ng anumang magustuhan natin. Talaga? Isa pa po, anong sabi sa 1 John 5:3? John 5:3. Unang Juan 5:3. Pakibasa rin ito sa Tagalog. Anong sabi ni Juan? Sabi diyan, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos, ang tumutupad ng kanyang mga utos. May utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. May utos pa pala. Akala ko wala na. Di ba New Testament ito? Opo. May word na utos. Yun ang, saka word for word doon, sabi Ano sabi? Ano sabi? Sundin, ang tunay daw na umiibig sa Diyos ay tumutupad sa kanyang mga utos. Ibig sabihin, pag hindi ka pala sumusunod sa kanyang utos, sa kanyang law, ay hindi ka pala tunay na umiibig sa Diyos. Opo. Ito po, Pastor. Ano pa sabi? Sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin po, yung sila, hindi na sila sumusunod sa utos, hindi sila mapagtagumpay. Kaya nga. Akala nila kasi wala nang utos. Okay, tingnan uli natin yung sinasabi ko. Anong utos yan ang dapat sundin? Mateo 22:37 hanggang 40. Yan. Ito yung summary ng Yan po yung summary. Yan yung summary ng moral law. Moral law pa rin. Moral law. Ginawa ng pag-ibig.
pero moral law pa rin. O, anong sabi ng Panginoon Jesucristo? Matthew chapter 22, 37 to 40. 37. 20, Ayan. Matthew Sabi 22, dito, yan. sumagot si Jesus. Utos ito ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. At ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Biruin mo. May utos pa rin pala. Opo. Ang Panginoong Jesus. Di ba? Akala ko ba, grasya lang, full grace. Paano ngayon yan? Amy Domingo. O di ba? Nakakaano naman to, no? Word for word talaga, oh. Sabi niya, ito ang pinakamalagang utos. Ibigay ba ang Diyos ang higit sa lahat ng iyong buong puso, buong kaluluwa, o buong pag-iisip. Kaya nga po, Pastor, I wonder kung paano ito nire-resolve ng mga hypergracer, itong mga verses na ito sa Bible. Ang sasabihin nila ay hindi daw totoo yan. Hindi daw totoo yan. Malaking kasalanan. Hindi daw totoo yan. Ano daw yan? Yan daw ay para lang daw yan doon sa mga Hudyo. Kaya halimbawa, yung 1 John, ito, tinan mo, 1 John 1:9, ito yung tinututulan nila. Ayan, Hindi daw ito para sa Kristiyano. Nasa video po, Pastor. Okay, pakiano muna yung video. Yung last video na yata yan eh. Tingnan natin. Yan yung tinututulan nila, yung pagsisisi dyan eh. Opo. Yung pagpapahayag ng kasalanan. Pakibasa. Tamo, may evangelicals, tayo daw ay mixture. Oh. Wow! Yan. Halo-halo pala Yeah, tayo. Sarap natin. Oh. Mixture. Halo-halo tayo. Sila ay purong grace. Nung bottom nung... Yan, Mixture, ang ginagamit nila 1 John 1:9. You will be forgiven every time you do the 1 John 1:9 ritual. Na bakit ko po tinawag na ritual? Dahil ang ibig sabihin ng ritual, palagi mong ginagawa. Naging ritual. Tulad ng Katoliko, ang ritual nila ay confession. Tulad ng mga Hudyo, ang ritual po nila ay animal sacrifices. At tulad ng iba pang mga relihiyon, at katulad din ng evangelicals, meron po silang ritual. Sabihin, at para sa kanila, 1 John 1:9 becomes a ritual. Pero sa atin na naniniwala sa full grace, 1 John chapter 2 verse 12 ang ating pinagbabasihan. Si John pala nag-aaway sa kanyang sarili. Ano? Biruin mo, si John at si John, pinaglaban niya. Ay, yung isa mo, si John. Si John, yung isa. Yung isa, si John. Yung isa, si John. Biruin gulo, pinag-aaway niya si John at saka si John. At sinabi niya, mali ang evangelical, si John. Mali, sila ang tama. Si John. Si John. Ano ka ba dyan? Diba? Sino ka ba dyan? Ano ka ba dyan? Pero mo, the Bible interprets itself. Dapat gumamit siya ng ibang nalasana. Nasala si Pedro at si Juan, pinaglaba mo. Pwede pa, no? Oo, kasi talagang dating magkaaway yan eh. Diba? Kasi nag-aagawan sila sa leader sa posisyon. O di sana, mayroon ka pang konti. Sasabihin mo na, dati magkaaway. Dati naman talaga ito. Di, nag-aaway din ng doktrina na. Pero pinag-aaway mo yung isang tao. Diba? Contradict pala si John. Oo, kinokontradict ni John yung kanyang sarili. Sana gumamit. Gusto wala siyang ibang magamit eh. Na pang-refute din kay John, kundi si John din eh. Si John. Tingnan natin. Pinagbintangan po niya si John na kinukontradict. Oo, kung ako si John, ano ka ba John? Gusto mo, anuhin kita dyan eh. Ano kayo? Ano ka dyan eh, di ba? Ako, yung sinabi ko, kukontrahin, sasabihin mo, kontra doon sa sinabi kong isa pa. Grabe talaga. Sabi ako, pinag-aaway mo ko sa aking sarili ah. Ginagawa mo kung may sira ah. Papaawayin ko sarili ko. Okay, sabi sa 1 John 1:9, mixture. Sa 1 John chapter 2, law of hermeneutics, kapatid. Isang aklat yan eh, isang sinasabi niyan. Grabing karamuan. Doon pa lang sa law of hermeneutics, yung the book itself cannot contradict itself because it has only one author.
Meron lang kasi akong pinupunto sa isa kong pahayag. Hindi yan kontra sa isa kong pahayag. May thesis yan. Ay, Ang thesis nga umibig. yun. Diyan, di ba? Sinabi na, mag-ibigan nga kayo. Magkaiba ng context. Hindi, pareho ang context nga. Pareho eh. ng context. Pareho po ang context ng first John, saka second John. Oo po. Kasi si John din yan eh. Kaya lang hindi ko sabihin po ito si Amen Domingo. Siguro, pag napanood mo to, pwede mong, ipaliwanag pa. Hindi po ba kayo nagtataka na ang pinag-away niya si John? Saka si John? Biruin mo. Baka ibang dyan po yung Ay, sinasabi. baka nasingitan siguro si John nung nagsusulat siya. Ah, Tapos tunuloy na lang niya. Kasi chapter 2 yung kanya. Yung totoo siguro yung chapter 2. Tapos yung first John, mayroong sumulat. Ay nagustuhan na rin niya. Ay, okay ito ah. Ituloy ko na. Ituloy ko na. Diba? Ako naman ang chapter 2. Kapatid, may progression po ang isang aklat. Hindi pwedeng yung author, walang iisang goal. pero, Low naman ng ng dissertation eh. pero pagkatapos po Nagbi-build up ka ng climax eh. Oh. Para patunayan mo yung totoo lahat yan eh. Mayroon kang pinupunto. alam mo po, pastor, na pagkatapos niyan, Amen! Palakpakan yung mga tao. Pinag-away si John. Talagang si John talaga oh. Yung mga audience Tama niya, talaga. member. Hindi talaga ang first John si evangelical yun. yung first John Sila. chapter 2, sila yun. Abay, ginawa pang relihiyon. Sumasakit sa ko dito. Nakakasakit ng ulo, no? Okay, pakibasa natin kung magkaiba. 1 John chapter 1, sino bang sinusulatan? Hindi kasi balikan eh. 1 John chapter 1 verse 1. Sino ang sinusulatan niya? Chapter 9. Yun, naroon yun. Sa ating binasa rin, 1 John. O, di ba? Na ano pa nila like pa ba? Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. O, may iba pa ba sinusulatan? Iisa, sila lang. Sila lang. Oh, walang ibang, saka hindi naman sinulat yan para kay kay Amy. Kay Amy Domingo. Hindi rin para sa evangelical yan. Yan sa mga unang Kristiyano. O, tuloy mo pa. Hanggang verse 5. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya at pinatutuhanan namin at pinangangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. Pinapahayag na namin sa inyo ang aming mga nakita at narinig upang makasama kami sa aming pakikiisa sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Yan. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ayun. May atin na. Kristiyano na. Kristiyano na. Di ba? Opo. Kasi sa inyo, sunod ko to sa inyo. Pagkatapos, para ano? Para malubos ang ating. Pareho tayo. Kayo, namang sinusulatan namin na kaming nakakita, nakarinig. Upang ano? Upang malubos ang ating. Iisa pala yun. Oh. Magkakasama pala sila sa pananampalataya. Oo. Hindi pala unbeliever. Kasi ang ibig sabihin niya sa 1 John 1:9 daw, unbeliever daw yon ang pinapatungkulan na magpahayag ng kasalanan. Patay tayo dyan. Naki-unbeliever si John. Atin eh. Upang malubos ang ating kagalakan, pati unbeliever pala. Magagalak din ang unbeliever, di ba? Napakalino naman, no? Kaya yung kanyang reputation ng verse 9 ay mga hindi daw, mga unbeliever daw. Yun ang sinasabi. May problema na naman eh. Subalit kung ipinapahayag natin, di unbeliever din si Juan. Natin. Ay, talaga naman, no? Unbeliever daw yung... si Juan, sinasabi din niya sa kanyang sarili. Dapat din siya magpahayag eh. Nakaka-high blood po ito. Ay, ako'y high blood man din. Oh, pero lalo akong na-high blood dito eh. Dapat pala, hindi na lang po ito tinamig sana. Ang lino naman, kung pinapahayag natin, hindi naman sinabing kung ipinapahayag ninyo kasi unbeliever kayo eh. Tama po. Isinama nga niya ang sarili niya eh. Ibig sabihin, pati si Juan, nagpapahayag din Ayan. ng kasalanan. Hindi para maligtas. Kundi para maghugas at maging malapit muli ang relasyon. Dalawa kasing uri ang paghingi ng tawad. The first one is for experiencing salvation. That's the moment of regeneration. The moment that you are regenerated,
God the Holy Spirit will impress you and convict you and teach you and make you alive so that you can know that you are a sinner before God. Papakita niya muna ang iyong katayuan ay kay makasalanan. At sa panahon iyon, magsisisi ka. At yung pagsisisi na unang yun, ayun na yung pagsisisi unto experiencing salvation. Ngayon, ligtas ka na. Hindi na mawawala yon. Pero as you walk in your Christian faith, in your Christian life, from time to time, talagang hindi pwedeng hindi ka magkasala. Dahil tayo ay tao pa rin, hindi naman tayo robot eh. Nang tayo magkaroon ng banal na espiritu, inalis na ng banal na espiritu yung kasalanan sa katawan natin. We still have that inherited sinful nature. And even though we have a new nature, our old sinful nature, sometimes, sabi ni Paul mismo, sa Romans chapter 7, Opo. talagang siya nag-i-struggle pa rin. Minsan nga sabi ni Pablo, yung aking iniisip, ay laban sa aking ginagawa. Ginagawa ko yung ayaw ng aking isip. Sabi niya, itong katawang ito ay nasa kontrol ng kasalanan. Magkaminsan ay kusa siyang gumagawa nang hindi ko pinapagawa. Total laban. Diba? Kaya may nangyayaring labanan. Pero sabi niya, sino magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot ng kamatayan? Ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng repentance unto restoration of relationship. Yun po yung ikalawang pagsisisi, not for salvation anymore, but to restore your good working relationship with God so that you may continue to enjoy your fellowship. Kasi pag ikaw ay nagkasala sa iyong ama o sa iyong pamilya, hindi kayo magkaroon ng magandang samahan. Sana nauna. Magkasama kayo sa bahay, pero dahil ayaw mong humingi ng tawad, hinihintay ka ng iyong asawang humingi para naman siya ay ma-please naman, na ikaw naman ay magpakababa rin, gaya ko. Diba, sa tao. Pero ang Diyos, hinihingi niya ang buong pagpapakumbaba sa tao. Na aminin mo para naman bumalik, okay, pinatawad na kita. Basta umamin ka lang. Hindi nito nauunawaan yung dalawang uri ng forgiveness. Forgiveness unto experience of salvation and forgiveness unto restoration of fellowship. Good relationship and fellowship with God. And not to be saved again and again. We are not saved again and again and again. When we repent. Yun kasi pagkaintindi po niya. Kaya yung unang repentance, yun ang once and for all forgiveness. Doon iyon nakasalala, yung past, present, and future. Bakit? Meron kasi yung restoration na ng relationship eh. Adopted ka na eh. Hindi ka na mawawala ang pagiging anak mo. Kaya kahit magkasala ka, anak ka pa rin, pero nawawala yung relasyon na maganda mo sa iyong ama. Kaya dinidisiplina ng Diyos ang kanyang anak na nagkakasala. Tingnan mo sa Romans chapter 12. Romans chapter 12, bro. Verse 6. Verse 5 and 6. Sana maunawaan ito ng mga tagasunod ni Amy Domingo. Amy Domingo, na ako ay kanyang bibigyan ng yan pala. Yan muna, no? Ano sabi diyan? Pwede na ba tayong mamuhay sa pagkakasala pag tayo ay Kristiyano na? Romans chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat And na verse 2. pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, pagkat mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Yung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap. Ayun ang repentance, mag-iba ng pag-iisip, magbago. Para ano? Para wag nang mag-repent? O wag nang magbago? Hindi, upang baguhin nga ang ating isip eh. Mula sa masama, patungo sa kalooban ng Diyos. Mula sa pangit, at patungo sa kalugod-lugod at ganap na kalooban.
Ay, maliwanag. Eh, ang iyo naman, repentance, pagbabago ng nag-discourage, baguhin mo uli ang isip mo, ma-encourage ka uli. Metanoia daw yun. Metanoia, change of mind lang na iba ang meaning. Pero yung context, di niya Yung inuna. context, hindi niya inaano. Anong sabi sa Romans chapter 12, verse 4 to 6? Yan yung pag-anak ka ng Diyos, papaluin ka pag nagkakasala ka. Kasi nagkakasala ka talaga eh. 4 to 6 mo. Kasi kung wala nang kautusan, di ka na magkakasala, di ba? Anong iyong pagkakasalahan kung wala nang kautusan? Tama. O di wala nang kanang kasalanan, magpakailan na, wala nang kautusan. May kautusan pa rin. Ano sabi sa Hebrew? Kung paano ang katawan. Hebrew chapter 12 na po. Hebrew chapter 12. Hebreo. Opo, Hebrew chapter 12. Verse 4 to 6. Sa may bandang muli. Pilimon, Hebreo. Chapter 12. Verse 4. Yun, sabi po ay, hindi pa umahantong sa pag-alay ng dugo ang makikipaglaban ninyo sa kasalanan. Yeah, kita mo, nakikipaglaban sa Nakikipaglaban sa naman kasalanan. mo. Eh kung wala na palang kautusan, di wala na pakikipaglaban sa kasalanan. Di lang kautusan na nagpapakita na tayo makasalanan eh. Di ba? Di wala nang pakikipaglaban sa kasalanan. Kasi wala namang kautusan na magtuturo sa atin ay di kasalanan. Ano pang sabi? 5. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. Di ba? At huwag mong mamasamain kapag ikay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. At pinapalo ang itinuturo niya. Yes, kasi nagkasala eh. Kaya nga, yung restoration, Opo. kailangang mabalik, kaya kailangan ka magsisi. At isa sa palo ng Diyos, yung conviction, na patuloy kang nawawalan ng kasiyahan sa iyong pamumuhay Kristiyano. Dahil malayo na ka na sa Diyos. At patuloy ka sa pagkakasala. Eh siya, patuloy na nagpakalayo eh. Hindi na niya At tinutunan. ayaw na nga niya eh. Na magkaroon ng conviction. Ayaw na niya. Kaya mga taong sumusunod sa taong ito, talagang maliligaw. Akala nila sila sa Diyos pa, sa demonyo ka na. Kasi hindi ka na nagsisisi, hindi mo na sinusunod ang kalooban ng Diyos na ikaw ay sumunod sa utos eh. Tama. Diba? Yung moral law, mayroon pa, kapatid. Moral law, may moral law. Kakaawa naman itong mga to. Pinaglaban si Juan at si Juan. Si 1 John and 1 John, chapter 1 and chapter 2, inaway. Kaya sabi niya, hindi daw Kristiyano. Yung daw 1 John 1:9, yun daw yung sinabi sa hindi Kristiyano. Eh, hindi pala Kristiyano si Juan. Sabi niya natin eh. Kaya pinapahayag natin. Hindi pala Kristiyano si Juan. Isinali niya ang sarili niya eh. Yun ang mahirap, pastor, ng dampot ng dampot. And sabi po diyan, may tinatawag tayo sa kasi is grammatical. Ano yan po? Rule of grammar. Hindi naman meron po yan meron po yan na tinatawag na pronoun eh. No, mayroong pag natin ay kasama ka. Pag ikaw ang nagsalita at sinabi mong we, kasama siya. Ay kasama ka, we. Eh pagka hindi ka kasama, You. You must repent. Diba? Must repent. Eh hindi, you must sabi diyan, profess your sins. Papahayag mo. Ay sa kanya, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, kasama siya. Hindi din siya Kristiyano kung yung verse na yan ay para sa hindi Kristiyano. At saka kita mo naman yung mga grammatical rule. Doon sa verse 1 ng chapter 1, di ba? Sinusulat ko to sa inyo, may inyo, di ba? Yun yung mga Kristiyano na kami na nakasaksi. Kami kasi apostol si Juan. Pagkatapos sinabi niya na upang tayo, di kasali. Kasali siya. Iisa tayo, pag tayo maging isa. Pagkatapos sa verse 9 natin, kasali na. Talaga para sa Kristiyano yan. Yung pagpapahayag ng kasalanan, hindi yan para sa hindi Kristiyano. So mali, wrong context. Wrong interpretation. Napanood ko na yan. Yan ang interpretation ni Joseph Prince. Non-believers yung 1 John 1:9. Ganun. So non-believers yung 1 John. Tapos yung 1 John chapter 1. Believers ang 1 John chapter 2. Kaya evangelicals yun, unbelievers. Diba? Kaya tingnan mo, ang context, unbelievers yun. Unbelievers ang evangelicals. Kaya nga sinitira ni Emmy Domingo, nagtatayo siya ng bagong denomination. Grabe Kulto na. Evangelical Pentecostalism.
Kasi ano yan eh. Pag nag... Evangelically, Pentecostally, Charismatism, Baptist. Mysticalism. Oo. Yun eh, puro mystical eh. Kasi pag naging exclusivist na po ang isang samahan, eh, Wala na, kulto po yan. Actually, ito kulto na kasi exclusivist sila eh. exclusivist. Sinasabi nila kami lang ang full grace. Ibig sabihin, pag kami lang ang full grace, kami lang ang saved. Pero hindi pa na-develop yung salitang kami lang ang saved. Pero papunta na roon yan. Punta na. Kailangan yung full rat. Kaya ngayon, kailangan talagang anuhin yan. Tupangin na, ngayon pa lang. Kasi lalala yan eh. Kaya i-challenge si Amy Domingo. May sarili kang Bible school, ba't di ka naman natututo? Dapat ikaw muna mag-aral bago ka magturo. Di ba? Yung nga lang context ng 1 John chapter 1, 1 John chapter 2, pinagsabong mo eh. Ba't grabe naman palang itinuturo mo sa estudyante mo? Pinag-aaway mo si Joan at si John. Isang libro, pinag-iba-iba mo ang kahulugan. Eh. Natatawa nga po ako dyan kanina nung pinapanood ko. Ba't pinag-away na ito? O kaya po ako naniniwala talaga yung mga nag-aral dyan sa EMI, sa Institute, Emmanuel Ministry Institute, eh pareho din yan. Ayaw po. Kaya kita mo, ayaw na ayaw mag-aral sa iba. Ayaw maniwala sa iba, ayaw makinig. O di ba? Tapos indifferent. Eh, yung ang pastora na nag-disciple sa akin na naging EMI na eh. Naging rito, ayaw na rin sa akin makipag-usap eh. Charito. Paiwas nga rito eh. Pumunta rito, nagninang doon sa isang ano. Talaga? Sabihin niya yun. Oo, magkumpare kami, magkumari. Hindi niya kayang tindigan. Oo, hindi na siya nakipagkwentuhan sa akin, umalis na agad. Samantalang ini-invite ko siya magstay. Ayaw niya, bakit? Eh, matutupang eh. Kasi pag ang isang tao nasa false teaching, ayaw na niya ng right teaching. Pag ang tao nasa kadiliman, ayaw niya sa liwanag. Tandaan niyo yan. Pag ang tao ay naniniwala sa kasinungalingan, ayaw niya ma-expose ng katotohanan. Dahil minamahal niya ang kasinungalingan, bakit? Doon siya napapamper eh. Kasi ang gusto niya, yayaman siya, gagaling siya. Gusto niya yung mga pangako ng Diyos, na siya hindi na kailangan magsisi. Para Na siya hindi eh, yung oo. kasalanan ginagawa niya. Kasi hindi na siya matatakot eh. Kahit anong ginagawa na niya, wala na siyang kahit anumang conviction na baka ako sa impyerno. Wala nang self-examination yung ganung tao. Kasi paano ka mag-i-examine if there is no law? Because it takes the law for a person to examine his own state in spirituality. Kasi kung walang kautusan, paano mo sasalain o paano mo susukatin ang iyong righteousness? Wala kang sukatan ng righteousness. Wala. Yung grace. Wala kang timbangan eh. Yung grace lang daw. Eh kung grace lang, paano mo susukatin yung iyong sarili under grace? Kung wala ring law na ipagmumula ng sukatan o magiging basihan ng sukatan ng iyong righteousness. Wala. Kasi wala ka ng sukatan eh. Wala ka ng standard of living. Kaso ang Diyos po ay naglagay talaga ng standard. Mayroon po. Lagi pong ang Diyos ay may standard, may pamantayan at yun po yung salita. Hindi po magkukontrahan kailanman ang salita ng Diyos, lalo na po isang libro sa kapwa niya isang author lang. Hindi po magkukontrahan yan. Mahirap pong pagkontrahin yan dahil lalabas ay ikaw ang mayroong kaunting problema. Hindi lang kaunti siguro. Ba't mo naman susubuan si Juan ng salitang di naman niya sinasabi? So okay, meron pa ba? May tanong po ba tayo? Tingnan natin yung ating mga tanong kung meron. Siguro wala Kung wala naman tanong ay ibig sabihin natuto na lahat. Hindi po. Siguro May comment. na-late lang siguro yung Na-late yung ating Kaya yung iba siguro ay pero tumatawa si Josa Emmanuel Shame Evangelist. Shout out sa iyo, bro. Shame Evangelist, invite ka namin dito. Opo. Uli, di ba? Dumalo na siya doon sa kulang ang fellowship. Punta ka po dito ulit. Visit. Pag napasyal ka dito, sagot ko ang kwarto mo. Huwag na kayong magrenta ng ng hotel. Libre na po dito. Sagot ko. Yan. Narinig mo. Pati pagkain, sagot ko na rin. Okay. So, Yun po. Yun. may announcement po ba tayo, Pastor? Yun po, atin pong Puritan Theological College ay ongoing na ang ating pong mga courses. For now, tayo po ay pag nakatapos po ng 1 year sa atin, 1 year and a half ay bibigyan po namin ng diploma in pastoral studies or diploma in ministry. Kasi po, include ko po doon sa
in a 1.5 year, yung pong mga basic na theological teachings na dapat malaman ng isang magmi-minister. Yun po yun. Hanggang 2 years. Tingnan natin kung kayang i-offer natin lahat within 1 year. 1 year and a half. Sana loobin po ng Diyos. Ngayon po ay ongoing na rin po ang ating pong Master of Divinity in Biblical Counseling in cooperation, in participation with Presbyterian Theological Seminary and College of Advanced Studies. Accredited po ito ng... accredited po naman tayo lahat ng US. Lahat po ng course ng... The Master's Seminary. Master's Seminary. Master's Seminary po, accredited po yan. International po yung ating mga professors. So, may 4 po tayong professors from abroad. Yan. Later on, ay magtuturo din po sa atin. Okay. So, at ang Sola Scriptura po, no, pwede po kayo na mag-join sa amin po kung gusto nyo lang ma-experience ang Reformed Worship. Kami po ay nandyan sa building na yan, nakikita ninyo. Nandyan din po ang aming pong church, Sola Scriptura Christian Church. sa ground floor. Sa ground floor. Ang TNG po ay nasa 4th floor. Ang ating pong Puritan Theological College ay nasa 3rd floor. At ang ating pong ang tawag natin po dito, ang God Questions Philippines Ministry ay nasa 5th floor. Nandito rin po ang God Question Philippines. Narito din po ang God Questions Philippines. Ayan, muli po, siguro Pastor, yung mga viewers natin, gagaya ng ina-announce po every Sunday, no? Portahan po natin at i-promote itong Puritan Theological College. Ganun din po. Open pa po ang, may last batch pa tayo ng enrollee, no? I-open pa natin next week. Pwede po, Pastor. Pwede pa kasi bago pa lang start si Pastor Cecil. Next week po ay pwede pang mag-enroll up to Thursday. Kasi Friday and Saturday na yung second session. So nakakaisa pa lang pong session eh. So para may panahon pa yung iba, nag-offer po kami ng half scholarship doon sa mayroon-roon. Ano po? Meron namang kakayahan. So talagang wala, no? Bibigyan po namin kayo ng paraan para po kayo makapag-aral. Siguro bigyan namin kayo ng trabaho. Na yun ang equivalent, no? Na maka-earn ka, and then yung isusweldo sa iyo, di yun din ang tuition. Pero it takes faith po, no? Sa mga gusto po mag-aral ng Master of Divinity in Biblical Counseling, we challenge you to take 1 step lang para makita ang iyong talagang pagnanais na mag-aral at malay natin. Lord willing, kayo ay hindi lang makapag-aral, makapagtrabaho. At maganda po talaga itong biblical counseling. Kasi pag nakatapos, ay counselor, professional counselor. Mayroon po kayong Professional Regulations Commission accreditation, license. Yeah. Kasi pwedeng mag-exam na as professional counselor na ayon po sa isang batas na matagal na palang batas. At pwedeng yun ang maging umpisa na yung first batch natin, kasi 500 lang ang professional counselors daw sa buong Pilipinas na pwedeng mapunduhan ng gobyerno. Para sa counseling sa mga ahensya ng gobyerno, dapat pa na may professional counselor. Sa mga educational institutions, sa mga health institution, mental institution, mental health, physical, sa medical, lahat po sa AAP, PNP, mga ahensya ng gobyerno, dapat pala ay mayroong professional counselor. Hindi maipatupad yung ganoon. Kasi nga po ay wala namang sapat na dami o bilang ng mga karapat-dapat na i-deploy na mga licensed professional counselors. So, we encourage you po na magkaroon kayo ng interest dito at mag-enroll po kayo. Okay po. Salamat ng marami, Pastor Derek. Maraming salamat po, Pastor. At kami po ang Cult Buster. God bless you all.